Naghanda ng isang hapunan si Kapitan Tiago sa pagdating ni Juan Crisostomo Ibarra na 7 taong nag-aral sa Europa. Hoy! Halika! Pronto! Alam niyo ba na lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas, itong tinola ang aking paborito? Maaari bang pagsabing pakipatay ang musika masakit sa tenga? Ang binatay makalawang hinamak ni Pare Damaso sa naturang hapunan. Si Pare Damaso ay isang praileng Pransiskano na matagal na naging kura sa San Diego. Pinagpaumanhin ng binata ang ginawang paghamak sa kanya ng paring dating matalik na kaibigan ng kanyang ama. Paumanhin po, pero ako'y may mahalagang pupuntahan. Ako'y mauuna na po sa inyong lahat. Pero darating na si Maria Clara. Paparito po ako bukas, ngunit ako'y may dadalawin na hindi dapat ipagpaliban. Tingnan niyo ngayon ang nangyayari sa mga kabataang Pilipino na ipinapadala sa Europa. Dapat itong ipagbawal ng pamahalaan. Hindi malaman ng binata kung saan siya tutungo. Kasunod pala niyang umalis sa pagtitipon si Teniente Guevara, teniente ng mga Guardia Sibil. Habang pinagmamasdan ni Ibarra ang kapaligiran ay tinawag siya ng teniente. Binata! Ha? Teniente, kayo pala. Ginoong Ibarra, may dapat kayong malaman tungkol sa iyong ama. Tungkol po sa aking ama, Tama, tungkol ito sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. sa bilangguan. Namatay ang aking ama sa bilangguan. Isang araw ay tinukso ng mga bata ang mangmang na taga-sining ng buwis. Ba, be, bi, bo, 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 bo! Utak pagam, utak pagam! Anong sabi mo? Yan! Ang bagay sa batang katulad mo! Patawad po! Patawad po! Hoy! Hindi pa nasiyahan si Pare Damaso sa nangyari sa ama ng binata, ipinahukay pa nito ang bangkay na inilibing sa libingan ng mga Katoliko at ipinalipat sa libingan ng mga Inchik. Dahil sa umuulan noon at nabibigatan sa pasang bangkay ang inutusang tagapaglibing, ay itinapon ang bangkay sa lawa ng bay. Dahil sa pangyayaring iyon ay nabalanggo ang iyong ama at doon na rin namatay. Ngayon ko lang nabatid ang kinasabitan ng aking ama. Sige po, ako'y mauuna na at marami pa akong kailangang aspeto. Sige po, maraming salamat. Kinabukasan ng hapunang handog ni Kapitan Tiago kay Ibarra, ay bumalik ang binata sa tahanan ni Kapitan at dinalaw ang maganda at mabait na kasintahang si Maria Clara na ang kinikilalang ama ay si Kapitan Tiago. Magandang gabi po. Magandang gabi din po, Ginoong Ibarra. Tuloy po kayo at naghihintay na po si Maria Clara. Salamat po. Hay, hanggang ngayon wala pa rin siya. Marami siguro siyang inaasikaso. Maria Clara, Ibarra! Buti naman at nakapunta ka dito. kamusta ka na? Ito naman, mabuti. Halika, umupo muna tayo.
Siguro hindi mo na ako naalala sa 7 taong mong pamamalagi sa Europa. Mahal ko, kahit saang lugar man ako mapadpad, ay lagi kitang naaalala. Ibig mo bang sabihin wala kang nakitang magagandang dilag sa pinuntahan mo? Marami akong nakitang magaganda, ngunit hindi pa rin maitutumbas ang gandang kayumanggi. Hindi pa rin talaga nagbaba ang tabis ng mga salita. Marami silang napag-usapan hanggang sa magpasyang magpaalam si Ibarra kay Maria Clara. Mahal ko, kailangan ko na palang pumunta sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay at kailangan kong dalawin ang aking yumaong ama. Nauunawaan ko, mag-iingat ka, mahal ko. Nagtungo si Ibarra sa San Diego. Anong sabi mo? Itinapon mo na lang ang bangkay na nandito? Opo, dahil umuulan po sa mga araw na iyon at mabigat pa po ang bangkay, kaya itinapon ko na lang po ito sa ilog. Nakapagpigil sa sarili si Ibarra. Matapos nito ay agarang nilisan niya ang kausap hanggang sa mamataan niya si Padre Salve. Kung hindi ikaw, sino? Sino ang mapangahas ng gumawa ng ganoong bagay? Sa aking paghinala, iyon ay kagawa ni Padre Damaso. Crispin, hilahin mo ng maigi ang lupin. Baka sabihin ng Sakristan Mayor ay tinatamad tayo. E paano kuya, inanghihina ako? Halika at magpahinga muna tayo. Magkano ba ang iyong sasahurin ngayon kuya? 2 piso lang. Pwede mo bang bayaran ang sinasabi nilang ninakaw ko daw kuya? Naluloko ka na ba? Ano na lang ang ibibili nating pagkain para kay Inay? Tahan na. Diba sabi ni Mang Tasyo, may masarap tayong hapunan mamaya? Eh hindi pa ako nanananghalian. Hindi daw ako pwedeng umalis dito hanggang sa hindi ko binabalik ang 2 unsa. Pero hindi naman talaga akong nagnakaw doon kundi ang sakristang mayor. Ano? Hindi ba siya ang laging pumupunta sa silid ng kora? Ano ka mo? Hoy, Basilio! Pinagmumulta kita ng kalahati sa hindi mo tamang pagtugtog. At ikaw, Crispin! Mananatili ka dito hanggat hindi mo binabalik ang ninakaw mo. At halika, sumama ka sa akin. Kuya, tulungan mo ako! Makulit ka ha? Kuya, tulungan mo ako! Crispy? Kuya! Samantala, upang maaliw si Sisa sa paghihintay sa kanyang mga anak, ay magana siyang umaawit hanggang sa... Basilio! Si Crispin po. Anong nangyari sa kapatid mo? Anong nangyari kay Crispin? Kinuha po siya ng Sakristan Mayor. Bakit? Sinasabi pong nagnakaw raw po si Crispin sa kura. Ngayon, hindi ko po alam kung saan dinalas ng Sakristan Mayor si Crispin. Nako, ang Crispin ko pinagbibintangang nagnakaw. Hayaan mo. At bukas, pupunta ako sa simbahan at kakausapin ko ang kura. Pero kumain ka muna. Halika at kumain ka muna. Nay, wala po akong gana. Alam kong hindi mo ibig ang tuyo, pero naghain ako kanina at dumating ang iyong ama, inubos niya lahat. Kinabukasan ay nagtungo si Sisa sa simbahan upang makita ang anak na si Crispin. Magandang umaga po. Pwede ko po bang makita si Crispin? Huwag ka nang magkaila, Sisa. Matapos makapagnakaw ng anak mo ay umalis siya kaagad. Ano ho? Diyos ko po, huwag mong papabayaan ang aking mga anak. Di ba't ikaw si Sisa? Asan ang mga ninakaw ng mga anak mo? Ninakaw? Wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Ganun pala ha? Sige, sumama ka sa amin. Hindi ka makakalaya hanggat hindi binabalik ang mga ninakaw ng anak mo. Huwag po! Maawa na kayo sa amin! Huwag po! Huwag po! Dinala si Sisa sa kwartel at itinulak siya ng Gwardiya Sibil papasok ng kulungan. Manatili ka dyan hanggat hindi nagpapakita ang mga anak mo.
Sige, umalis ka na at baka magbabang utos ng alperes. Talaga po? Oo, sige na. Ngunit huwag mong kakalimutang hanapin ang mga anak mong magnanakaw. Crispin! Basilio! Asan na kayo? Mabilis na tumakbo si Sisa patungo sa kanilang bahay upang hanapin ang kanyang mga anak. Crispin! Basilio! Alam kong nandyan lang kayo mga anak. Ang damit ni Basilio. May dugo. Ang damit ni Basilio may dugo. Basilio! Basilio! Ang aking anak! Basilio! May dugo. Ang damit ng aking anak. Basilio! May dugo. Ang damit ni Basilio. Samantala, hindi na ipinaghiganti ni Ibarra ang mga kasamaang ginawa ni Pare Damaso sa kanyang ama at ipinasyang isakatuparan ng isa sa mga panukala ng mga magulang, ang pagpapatayo ng isang makabagong paaralan sa ikasusulong ng karunungan. Ginoong Ibarra, dito po itinapon ang bangkay ng iyong ama. Maraming salamat sa pagtuturo mo sa akin. Kaya po yun, Ginoong Ibarra. Malaki ang utang na loob ko sa iyong ama. Dahil sa kanya, maraming bata ang nakapag-aral. Kung gayon, kailangan ko palang ipagpatuloy ang nasimulan ng aking ama. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ako ay magpapatayo ng mga paaralan upang marami pang mga bata ang maturuan. Talaga po, Ginoong Ibarra? Maraming salamat po. O sige, ako'y mauuna na at ako'y may mahalaga pang pupuntahan. Mag-iingat po kayo, Ginoong Ibarra. Ikaw rin. Sino kaya yun? Elias, ikaw pala. Tuloy ka kaibigan. At ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Ako po may mahalagang dapat sabihin sa inyo. Kung gayon, pumasok ka muna at tayo'y mag-usap sa loob. Maraming salamat po. Tungkol saan ba inyong sasabihin? Tungkol po ito sa iyong mga kaaway. Kaaway? Meron akong mga kaaway? Marami po sa panahon ngayon. Hindi lang po ang mga salarin, kundi pati ang mga mararangal na tao na lalong nakakaputan. Isa sa mga kaaway mo ay kamamatay lamang po kanina. Nakita po ng dalawa kong mata kung paano po niya isagawa ang kanyang plano. Nang tatakas siya, sinunggaban ko. Ngunit sa kasamaang palad ay nadaganan siya ng gumuhong kahoy. Kung gayon, ikaw ang nagligtas sa akin. Maraming salamat sa iyo. Huwag niyo po akong pasalamatan, Ginoong Ibarra. Utang na loob ko po sa inyo ang aking buhay nang kamuntikan na akong patayin ng buhaya noong kapistahan. Sige po, aalis na po ako, Ginoong Ibarra. Huwag niyo pong kakalimutan ang aking mga sinabi at mag-iingat po kayo palagi. Kailangan po kayo ng ating bayan. Maraming salamat sa iyong babala. Kaaway? Sino pa kaya ang mga kaaway ko dito? Kinabukasan, labis na inalipusta ni Pare Damaso si Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas sa paaralan. Sobrang naging gastos ng paaralang yan. Ang hirap sa mga Indyo, nakapag-aral lang ng kaunti, akala mo kung sino na. Buhay pa man ay pinarurusahan na ang mapagmayabang ang mga taong iyan ay namamatay na at nabubulok sa bilangguan tulad ni Wala kang karapatang alipustahin ang banal na alaala ng aking ama. Magdasal ka na ng maikli mong nalalaman sapagkat dumating na ang oras mo.
Malalaman ko ngayon kung anong kulay ng putik ang nananalaytay sa'yo. Ibarra! Huwag! Alang-alang na lang sa akin, huwag gagawin ang bagay na iyan! Bini! Pinapalad pa rin ng taong iyan. Subalit maliit ang daigdig sa aming dalawa. Dahil sa ganoong pangyayari, si Ibarra ay naging iskumulgado. Iha, bakit ka umiiyak? Tina Isabel, ginawa ko na ng eskorgado si Ibarra at hanggang sa hindi na siya inaalisan nito na pag pinagbabawalan ako ng aking ama na makipagkita sa kanya. Hindi naman namatay si Padre Damaso, kaya huwag kang mag-alala at alam kong may papatawad niya rin si Ibarra. Hindi ko mawari, Tia. Ngunit nakakatiyak ako na may kinalaman dito si Padre Damaso sa pagpapasya ng aking papa. Papa, Ang ipinapangamba ko mangyari ay nangyari na, Isabel. Anong ibig mong sabihin? Inutos sa akin ni Padre Damaso na sirain ang kasal ni Maria Clara at Ibarra. Tahan na, Iha. Sabi sa akin ni Padre Damaso ay may papakilala siya sa iyo na magiging katukan niya. Naluloko ka na ba? Akala mo ba parang pagpapalit lang ng damit ang pagpapalit ng kasintahan? Bakit hindi mo kasi kausapin ang arsobispo? Isabel, kung ano ang sinabi ng Friday ay susundin ng arsobispo. Nagkasakit si Maria Clara dahil sa sindak sa mga naganap na pangyayari sa pagbabasbas sa paaralan. Makalipas ng ilang araw, biglang dumating si Doña Victorina. Kapitan Tiago, nabalita kong nagkasakit si Maria Clara. Kaya dinala ko si Dr. Espadanya. Kapitan Tiago, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo si Don Alfonso Linares, ang inaanak ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Karangalan ko pong makilala ko. gayon din po ako. Santiago, may sakit daw ang aking inaanak. Opo, Padre Damaso. Maria Clara, Iha, maayos ka lang ba? Magpagaling ka kaagad sigurado ako gagaling ka kaagad. Opo. Sige, maiwan mo na kita saglit. Magpahinga ka Opo. Kaawang bata. Sino ka? Ako po si Linares, inaanak ng iyong bayaw na si Carlicos. Ikaw ba yun? Kinagagalak kitang makilala. Ito po ang surat ng aking ama at ina. Trabaho at asawa? Ang trabaho ay madali lang at ang asawa ay... Hindi pa naman po ako nagmamadali. Alam ko na. Halika, iho, at sumama ka sa akin. Isabel, nais mo bang ipabatid kay Maria Clara na may gusto akong ipakilala sa kanyang panauhin? O sige po, Padre Damaso. Iha, Tia Isabel, may gusto daw ipakilala sa iyo si Padre Damaso. sige po Tia, papasukin mo po sila. Maaari na po kayong pumasok. Iho, halika at sumama sa akin. Iha, kinagagalak kong ipakilala sa iyo si Don Alfonso Linares. Isa siyang kamag-anak ko. Hindi ko akalain na makakakita ako ng malaanghel na kagandahan. Huwag kang mahihiya, Iha. Hindi siya iba sa akin. Makalipas ang ilang araw, ay may di inaasahang panauhin si Ibarra.
Aba, ikaw pala Elias. Ano ang kailangan mo? Ginoong Ibarra, kailangan nyo na pong lumisan. Ha? Bakit? Natuklasan ko po na may isasagawang pag-uusig at kayo daw pong sisigaw na may kasalanan. Ayon po sa aking kausap, binayaran mo raw sila upang manggulo. Diyos ng mahabagin, ano ngayon ang aking gagawin? Wala na akong magagawa kundi ang... Lisanin ang buhok na ito. Sandali, kailangan ko muna ngayusin ang mga kasulatan. Ha? Mukhang andyan na sila. Sa ngalan ng Espanya ay buksan ang pintong ito, kung hindi ay gigibayin namin ito. Isang pagpapatiwakal ang makipaglaban ako. Baka pati ikaw ay mapahamak. Kahit anong mangyari, patulungan kita, Ginoong Ibarra. Nang makalabas na si Ibarra, ay nahuli siya ng mga kawal, ngunit nagawa namang makapagtago ni Elias. Ginoong Ibarra! Ha? Halika at sumama ka sa amin. Wala pa akong ginagawa. Dinala ng mga gwardiya sibil si Ibarra sa kwartel. Subalit Ginoong Alperes, wala pa akong kinalaman sa mga ibinibintang niyo po sa akin. Ginoong Ibarra, ginagawa ko lang po ang aking tungkulin. Kayo po ang binibintang nila sa amin. Makalipas ang ilang araw, ay nagkaroon ng usap-usapan sa bayan. Narinig mo ba na ikakasal na daw si Maria Clara? Subalit nakakulong pa si Ibarra. Sino naman nagsabing kay Ibarra siya ikakasal? Kung hindi siya, edi sino? Edi sa kamag-anak ni Padre Damaso, kay Don Alfonso Linares. Kaawa-awang binata. Nasunugan na ng bahay, nagbilanggo. Ngayon mawawalan pa ng katipan. Nakatakas sa bilangguan si Ibarra sa tulong ni Elias. Bago tuluyang lumayo ay nakipagkita si Ibarra kay Maria Clara na nagkataong nasa azotea sapagkat nagtungo roon pagkatapos ng handaan. Si Ibarra! Ibarra, paano? Tinulungan ako ni Elias na makatakas. Marahil, hindi tayo nauukol sa isa't isa. Naparito ako upang sabihin sa iyo na pinapatawad na kita. Lumigaya ka sana. Hindi ka magsasalita kung hindi mo alam buong katotohanan. Natuklasan ko ang aking tunay na ama ay si Padre Damaso. Ano? Nagtaksi lang aking ina sa kinikilala kong ama. Ayon kay Padre Damaso, hindi ako pwedeng magpakasal sa'yo kundi mabubunyag ang aking lihim. Alang-alang na lang sa aking ina at karangalan ng aking ama. Patawarin mo sana ko, Ibarra. Ako ang dapat mong patawarin sapagkat pinag-alinlangan ko ang iyong katapatan. Tumakas ka na, mahal ko. May palagay akong natuklasan ng iyong pagtakas. Yamang isa ang ating kapalaran. Sumama ka sa akin sa ibang bansa. Hindi. Natagpuan tayo. Kailangan mo magtago sa damuhan at tatabunan kita ng mga damo. Elias! Nang lumitaw si Elias upang huminga ay nabaril siya, at ilang sandali pa ay lumitaw ang kulay pula sa ilog. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Maria Clara nang mabasa ang pahayag na napatay si Ibarra sa lawa ng bay. Napagpasyahan ko pong maging mongha. Ano ang iyong ibig sabihin? Magpapatiwakal ako kung ipipilit niyo akong magpakasal kay Linares, kamatayan o kumbento. Kung yan ang ninanais mo. 2 araw matapos ang madugong pangyayari, Noche Buena noon, ay nakarating si Elias na sugatan at agaw buhay sa gubat ng mga Ibarra. Bago siya pumanaw ay humarap siya sa silangan at nagwikang, Hindi ko na makikita ang maningning na pagbubukang liwayway ng aking bayan. Ang mga may iwang makikita ay babatiin at huwag lilimutin
ang mga nabuwal sa dilim ng gabi.